Oh, ano mga kababayan? Napahiya si Attorney Kaufman, no? At natahimik din ang mga palagiang nagmamarunong na mga tagapagtanggol ng mga Duterte, yung mga DDS. Nakakatawa, pero nakakalungkot. Napakinggan ang mga DDS na umiiyak at nagdarasal, no? Kahit pa magkakalyo ang kanilang mga tuhod, kaluluhod at kadadasal. Naku, noong panahon, kung alimurain na yan, no? Kung murahin at pinapalakpakan pa man pinagmumura ni Duterte at binabalasubas at binabalahura ni Duterte ang Diyos, tuwang-tuwa naman itong mga DDS na ito. Pero ngayon, sila po ang humaharap sa hustisya, biglang naging makadiyos, aba, kung saan-saan, dasal dito, dasal doon, aba. Pero mga kababayan, yung hustisya para sa mga biktima, hindi man lang nila ipinagdasal noon. Malinaw mga kababayan ang mensahe. Walang mas mataas sa batas, walang mas makapangyarihan sa hustisya, at walang forever sa impunity. Mga kababayan, ito pong nangyaring ito sa ICC, dapat manatiling nakakulong si Duterte para umusad ang hustisya. Tinatanggap natin ang magandang desisyon ng ICC, ng International Criminal Court, yung appeals chamber na tanggihan ang kahilingan ni Rodrigo Duterte para sa pansamantalang pagpapalaya. Hindi ito base sa kung anumang emosyon, kundi sa matibay na batayan, matibay na ebidensya at sa batas mismo. Kinikilala ng korte na may malinaw na rason para manatili siyang nakakulong. Siya po ay flight risk at nananatiling banta sa mga saksi at proseso ng hustisya. Hindi po ito basta-basta procedural decision. Ang patuloy pong pagkakakulong ni Duterte ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga biktima, sa pamilya, sa mga saksi na lumutang po at magsalita. Sa loob po ng napakaraming taon, takot at intimidasyon ang nagiging sandata ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang hustisya ang pumipigil sa kanya na muling gamitin ang mga ito. At sa mga nagtutulak po ng humanitarian grounds para kay Rodrigo Roa Duterte na palayain siya, malinaw ang sinasabi ng ICC. Hindi nakapaglatag ng sapat na argumento ang kampo ni Digong. Kung healthcare ang pag-uusapan, mas maaasahan po ang hospital, ang healthcare sa The Hague, sa the Netherlands, at ang ICC mismo. Mas makatao pa ang pagtrato na matatanggap niya kumpara sa dinanas po ng mga libu-libong Pilipinong pinaslang ng walang proseso sa ilalim ng kanyang drug war. Sa wakas mga kababayan, kahit papaano, nagkaroon po at uusad ng maayos ang kaso. Ngayon maaaring ituon po ng mga pamilya ng biktima, mga abogado, no, ang atensyon sa dalawang klase. Una po ay ang usapin na po ng jurisdiction, no, na nasa appeals chamber, at ang pangalawa naman ay ang pagsusuri kung karapat-dapat ba siyang humarap sa paglilitis na nasa pre-trial chambers. Meron mga hawak na ebidensya. Kulang-kulang 35,000 ang pinapaslang ni Rodrigo Roa Duterte kasapakat ang 16 pa niyang mga matitibay na mga tagasunod. Kaya, abang-abang din ang iba pang mga isusunod. Sa bagay, itong si Bato de la Rosa, hindi na nga pumapasok ngayon sa Senado. At ito naman si Robin Padilla, na ano ka, iyak ka ng iyak. Hindi mo nga alam kung ano ang ginawa mo sa pamilya. No, hindi mo alam ang ginawa ng iyong amo sa mga pamilya ng biktima ng drug war ni Duterte. Ngayon, tutulo ang sipon mo, tutulo ang luha mo. Hindi. Ang hustisya po ay ang siyang magbibigay ng katotohanan, at ang hustisya po ang mas may kapangyarihan, at wala ngang forever ang impunity. Kaya ngayon po, kawawa na naman ang mga DDS. Magdadasal na naman kayo, hindi nga naniniwala sa Diyos ang inyong amo. Kaya kahit pa maglakad kayo at magkakalyo ang inyong tuhod, wala kayong mapapala. Makukulong si Digong. Uuwi siyang tegi.